8:38 sa nagrigas sa tak ng alas 10 sa aga. Good morning sa aton yung mga pinalangga. Welcome sa aton yung programa Radio Opisina. Upod sa ako no Gonzoila Cordero. Tubtob alas 12 subong nga udto. Kumusta mga pinalangga ko, especially sa mga Santa Barbara noon, nga nagkatanaw sa aton subong via live sa aton nga Santa Barbara Ugyan page. Good morning sa inyo. Kung sa tiintaman ko to, nga makalabot ang aton nga signal. Good morning. Hopefully okay kining inyong adlaw subong. Daw sunod-sunod na nga adlaw subong nga daw wala medyo nakaulan, medyo mapaang ang panahon, pero para sa iban manami iningat syempo. Anyway, tami ang muntaan ng aton nga pinalangga alang don aktibo hands-on nga Mayor sa Santa Barbara. Honorable Mayor Dennis Superficial, Vice Mayor Biloy Makino. Nga madali palapitan. Kung luyag mo istoryahon, always ready lang. Kag sa aton nga mga sangguniang by members, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kag sa ako nga mga pinalangga dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin Tilagado, good morning. Kag sa magagmay naton nga mga negosyante, medyo dalago. Kag mga dalago naton nga negosyante, hopefully okay ang benta ninyo subong adlaw kay man kamo ang isa sa nagabulig sa ekonomiya sa Santa Barbara. Kung mag-successful ang inyong negosyo, buotan ba doon, madama ka mo sa mga taxes o kung mga buhis nga mabayad. Kag dira naton ginakuha ang ginapatukod naton nga mga proyekto sa may Santa Barbara. So kabay pa ang tanan-tanan kita mangin progresibo, successful sa aton nga matag-adlaw nga hilimoon. Sa sining adlaw kay man syempre ang aton nga schedule sa ila sa sining opisina ginasaylo naton sa may Wednesday. Kay man ko na Thursday may ara sila kung isa emergency meeting. So Wednesday na sila. Isa sa pinaka-importante nga departamento naton ginakuhaan naton sa mga pagkaon naton. So, hindi na tayo nato magpadugayon, pakibadaan natin kadamo pa siya sang mga pilikuton man sa iyang opisina. Ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico. Sir, good morning. Ngayong aga, Ugyansoy sa tanang tagpalamati, kag tumalanaw, kag sa aton mga kaukdanan sa Municipal Agriculture Office, kag sa aton mga farmer, no? Mayong aga sa tanan. Good morning. DJ Jen, DJ Jen, gito medyo may nagasirit. Sir, nabatian mo, medyo may nagasirit. Base sa ako ng mga monitor dire, pero medyo may nagasirit. Anyway, sir, kumusta ang aton nga adlaw subong daw medyo nagainit na subong rin pakaghapon, duwag ka to pa ulan ha? Medyo nagburubutlak atin na ring adlaw. Pero akon forecast di mga 12 or 1 PM do may ulan kita. Ay do may low pressure kita sa may Mindanao. So nasa hambal mo kanina isa basket ang muli sa nagliligad ng mga sinimana nga nagainulan kita, pero ang ulan is actually kulang pa, di ba? Oo. Para sa aton nga mga pananom. So kumusta subong sir nakalagaw-lagaw man kita sa mga kabarangay naton, sa mga kaumahan naton, kumusta subong ang sitwasyon sa aton nga mga kaumahan? Sa aton kaumahan no, sige naman establishment kang aton mga rice farmers sa andang planting. May ara pag mga nabilin no, siguro iba kulang pag ng tubig, especially ang mga sa mga taas-taas natin area bla. Pag ang giya sa irrigated natin o hindi pagawasan dagid lubos nga nakatanom, kaya ang land prep na naulihin no, kay gamay pa ang tubig sa ating irigasyon. Hopefully ang ulan nga diyan makadugang-dugang ka volume ka tubig para ma-increase man ang distribution sa ating mga irrigation canals. So mo dyan mo namin, sir, normal lang bala nga ulan bala, sir, hindi lang pagpatamaan gid bala kay base mag-abot bala ang nila nga lanin nga permi lang gid ka ulan. So mabudlay diri para man sa aton nga mga farmers naton, sila masighapon naman perwisyohan, di ba? Oo, ang sobra hindi man manami no, maguba mangyapon natin nga pananom. So hopefully sakto-sakto lang gid ang itaon natin kanaten nga uran kag maka-stock lang gid aton mga irrigation dams para sa distribution sa aton mga irrigation canals. So na-check ko nga ato nga Dorime Garden ginapanigiyahan man ni Mr. and Mrs. Rita Sultis kag si rin ba? Pasensya na sa mga bana ni pakaisa ko Rita. Ang nakitaan ko ang
Si Amador gali ba nalipat Amador Nalipat, pasensya Amador. gid. Pero pasensya gid kadamo sa mga Sultis family ba. Rita Amador Sultis ang Dore may garden. So nakitaan ko nakaland prep na siya for scrapping namba niya kag nakandun na patubas siya sur bag-ulang sang mga cucumber niya, talong. Ay patubas siya tapos ang nagliga doon patubas naman siya nga puti nga talong bag-ulang gid. Oo, no. At, Nakamuno, nakagi ko to gani ka na. Mhm. Ambalo ka nambalaan ko man siya nga kanami sang to kang ano na to no pipino na. So may nagabual ka na Mhm. nga mga private ka individuals nga may negosyo. Mhm. So kanami kay ginadtunan gid sa bala ginabual. So at least maski way pa siya sang pananom sa anang paray may gina-income man siya gapon sa anang vegetables no. So mayad gid nga paagi nga extra income para kana. May pahanunot mo na blang hinahambal nila may ara ka bala nga may ikaduha ka bala nga mapinsaran para man bala nga mabuhi ka. Kay kung sa isa ka lang maka-focus sure ka madula na ti wala ka nang gid. Dapat ang atin pagpanguma hindi lang kita mag-concentrate sa isa lang ka crop no. Ay dapat diverse or integrated para kung daw pegado ang sa isa ka crop may alternative ka. Kung may pagid ang isa nga may katlo kapag nga crop nga pwede pagid makasuporta para sa imong income ano yadi pa. Asa ko sir may ginapatigayon kita nga mga trainings tilad sa aton nga mga farmers. Ang sa with regard sa sa mga high value crops may diyan kita gina-training ang isa gina-coordinate natin ng TESDA sa may mga private nga mga mga farms, integrated farms like ang diyan sa agri-skills no sa diyan sa may tuburan Gansina nga may diyan ra ka TESDA. So ang atin kung may ang DA may napatigayon man daw diyan sa may sa talaga ni daw na bago lang katapos siguro ang sa West BR nanda nga sa do greenhouse. Sige pa man to anda ga-train man ng DA RFO6. Diyan kasi ro kita yung akon nga camera do medyo nagnubo. Kuan ko na akong ginapungkuan. Okay. Nagtaas ikaw? Nagtaas ako ti kwaon ko ano yung ginapungkuan. Kaya do medyo ang aton nga level para sa aton yung camera do hindi maayo. Gina-check ko pa ng monitor ko By the way, good morning sa aton nga mga likers as well as sa mga watchers sa aton nga Santa Barbara ug yun page live kita sa aton nga Santa Barbara ug yun page talad imaw kong aton nga Engineer Jovin Sonico OIC akong officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. So balik kita sir sa training naton sa mga agri brang ako nga pa kaisa actually sa naglikad nag-agto naman siya sa may Aklan. I don't know kung part din siya sa nga DA man nga training. Oo. Sila? Batian ko to kana kay nag-intend siya bilang mag-seed grower. So dapat may training kagid mo. So at least naka siya. Naka-undergo to sa kang trainings para in case nga gid man madayon siya. May mga applications pa mara mo. Maka seed grower siya sa rice para yang nga itanong. Ano na sir ang aton yung mga trainings? May bayad? Pinili lang sila? Or ano na mga qualifications sa May diyan kita nga mga training especially sa kung ang government ang nagapa-training wala inabayad no. So ang imo lagi garagastos ng fare mo padto to. Kagang time mo nga kaso bla kay kung may mga ubra ka pa nga iban tawan mo gina sa time kay mostly kung ITI mag-training 1 week kina siya. So amo lang gid na ang anda nga expenses man kaso may free ang board and lodging nanda ka naman to. Then do ka nami lang no kaman damo ka man sa impormasyon nga makuha ka syempre i-adapt naman Oo. Diba? Dapat ang mga mag-training sa mga just like sa seed grower. May qualified ka man no, may area ka nga potential kag ma-support na bla as seed grower number 1 gid tubig. Ma-support mo ra ng isa ka commodity nga itanaw mo para maka-produce ka kang seeds nga certified or registered maran. May diyan gani mag-seed grower ka isa hasta pa ang breeder seeds kinatawan na karan para magwa ang registered seeds. Asa ko sir kay manti ang akon nga magulang bala ang iya ginakaon nga kaya nga kanon is actually black rice kasi syempre para man bala nga ang iya may diabetes siya so black rice pero subong wala siya sang baklan sang black rice.
Oo, no, mga special commodity, ano na natin, no, mga variety, ay do medyo mabuhay-buhay na, ano, no, tanom. Pero actually, hindi na siya budlay imanihar. Galing kay ang production na, kag ang produce mo, selected lang manabi ang atin nga mga gakonsumo kada, no. Sa usually, mga health conscious kada ang nagabakal. Kag, mura nga manubo man ang atang production kada dyan. Eh, sige lang wala tulato natin sure maka first cropping kita. Oo, no. Hopefully, no, sa talad ganyan guro mga 50 to 60% pa lang kita naka-establish natin nga rice planting. Ang tuloy rin ba magwalang ko kamaan yung duro-duro kay mga variety kang aton yung mga bukas magluwas lang sa mga laon, mga mura-bara sir. So ang nakitaan ko to ang preparar ka pa isa kung during the fiesta. During sa fiesta nila mayara siya sa black rice, syempre white rice, may mga doon ginapakita niya lang different varieties ng rice. Tapos ang mga yellow rice, so kami naman, pa rin siya na. Pero mga fancy rice tawag na ano tawag ka rin? Saan sa naga-yellow, sir, how? Mga fancy rice na tawag na no? Iba ka na niya, ano man lang da. May ibaan ka dyan duna gid sa anda, nga procurar black rice, red rice, mga basmati rice, no? Duna gid sa anda nga variety, no? Kung may dyan man tanang gina-enhance lang black ng atin mga millers. No, para mag-attractive sa atin mga konsumidor, mura natin mga fancy rice. Mayad lang, no? Anyway, ito sa kumang padayon, sir, good morning. At na sa aton ng mga Santa Barbara Ogun page naton nga nagkatanaw sa live. Mga likers naton na aton nga mga commenters. Kay Mark J. Kenya, good morning. Ogun Zoila Cordero. Kag isa kasi man ako sa Santa Barbara. Kag sa Barangay Mira, kag Gibuangan, Zone 2, good morning man. Sa kay JB Sumaylo. Talit Sola, Jerry Gallego sa RHU Ambulance. Good morning man sa Santa Barbara Team Tasok. Greetings from Mark J, aka Dos Guapos. Mark J, kag sa mga miyembro sa Team Tasok, good morning kayo sa inyo dinatanan. Kaganti sa ako maglipat, pero ko nalipatan ng aton yung mga avid listeners naton. Canteen Girls ng Kadagmayan Norte, kailang ga Viol, ang langga Loy, sa Kagsubong man, kailang ga Luing. Masitas family, good morning. Permis na sir, everyday sila nag-request ng kanta pero pala pasensya kaya ako niya program. Ang ato mga program is information na wala na akong paisa nag-play sa mga music. So, wala ko na play ang mga requested songs. Sige lang matawaan nato inasan syempre kay base man maglain ang aton yung mga programmings diri sa may radyo yun. Base may ara man ako nga slot nga maka-music program ako. So, dira ka maka-request sa inyong mga gusto nga mga kanta. So, balik naton sir sa aton nga topic of regard sa aton nga mga farmers sa rice naton. And ako lang subong sir mangkot sa imo. Kumusta ang mga ayam naton sa may Santa Barbara Public Market? Continuous monitoring ka atin tong impos, no? Kalabanan gini ka mga nadakap ito yagid, no? So kung may mandakap naman ang atin mga impos nga team, so dalon sa atin dog pound, ginapasunod mo natin to bakuna sa rabies para at least mabakunahan mo sunda. Update lang sir, kay man may nakagawad rin ka nga mga ayam? May dyan man kuno nakabual dito, pero may anam pa itong nabilin. Okay. Oo. So ginaayo ginaman no mga tagiya, no? Hindi ka mo magiyo ya gawada. Gawada nanda nga mga ayam to, no? Kay iti kinanglanan da karan pagtatap gid, no? Kay kung tuyan lang sila magtinerto sa aton mabuta gito atin nga dog pound. Correct. Kag although nga namin ito atong dog pound, no? Kung ako ayam. Bastante ka ito kapag kaan. Pero ti mabuta to 20 lang to atong capacity nga daan. So palihog lang kuha sa nganda nga stray dogs so nga kag ihigot. No hindi ra maglagaw. Nabakunahan naman naton to. Mangkot lang ko kasi syempre may dyan kita nga penalty sa ilang 20 pesos per day sa pagkaon sa anda nga ayam. So ginaano natin, gina-implement natin ran. Oo, no, may among ganito tambal ni Sir Podadera na dapat gawa doon nila. Pero may bayad. Kaya number of days kaya may ginagasto kita dyan. No? Tubig, pagkain, kag gabantay So kaluoy lang mga kananda. So gamay mlara kung kung kaso gid. Pero kung daw ganito, ay naman ginano nato, no? Basta magawad lang. Kag mabalik lang sa tagiya, kag matatapa nila liwat, kag mahigot. Basta mabuo lang, maski ay katigita o nga kwarta, konsiderasyon lang bala. Oo, konsiderasyon na lang. Kung daw lang alang, okay lang banda. Pero dapat mabayad gid sana. Sir, ang imo lang nga panawagan sa mga tag-iya ka, mga ayam nga ato, pasubong sa may ato nga dog pound. No, sa atin nga mga dog owners, no?
basi na dulaan des ang ido kag ginapangita dabla basi ang ido nyo nga to ato sa may atundog pa no kag sa mga ido to nga iban nga manana da nga to ya no palihog lang no gawad kag tatapon kag pakanon may adang andayam hindi magliho-liho kag para man dia sa atin sanitation kag paglikaw sa sakit nga rabies. Kag kabay pa sir ang mga tag-iya bala ka mga ayam nga andang nga mga ayam dyan naglinagaw sa aton nga Santa Barbara Public Market ba o higti nyo man? Oo no ang aton Santa Barbara Public Market pagkaon na da ang ano no ang aton baligya. So, budlay nga may mga stray dogs or stray animals nga lagalagaw din no, especially iti ayam kag mga kuti no. Ano din no, carrier din may posibilidad nga carrier na sila ka rabies. So, dapat malikawan natin dyan. Kaya ang rabies is transmissible gid sa tawo no. Importante ang kabuhi ka tawo. Oo. So balikan ta na karon sir about sa mga amusin ang mga klase kabalatian bala nga makuha naton sa aton nga mga livestock. So balikan ta na karon kay amang kuton ta ka about sa Q fever nga very trending gid subong. Ba unahon ta anay sir ang aton nga mga pinalangga nga mga nakapasar to sa may centenary program to. Pila ka bilog sir? Out of 75 to ang nakapasar sa atin nga biosecurity level 1 mo diyang 36 no. So sanda to ang makabaton kang atin centenary animals nga himo natin study or observation. Diyan kita makanda ko observation sa anda nga mga tangkal no. I-monitoro natin da kag bulan record para man manaan natin na kung sige pa atin nga kung may presence pag imang kang ISF sa atin sa Banwa sa Barbara. So may mga equipments ta nga gintao just like mga butas may ano man itawaan pa man natin sa kang ano disinfectant kag may lime to kita nga ginbaal itao man natin kananda. Ano sir kalawig ang aton nga monitoring sa mga baboy nga dyan, sa centenary natin? Usually malawig-lawig da kay ang harvest time kang isa ka patiners up to 4 months mo. So puli nga mag 4 months nga mag negative sanda kag makakuha natin blood sample negative no para man at least magamit natin sa progression from pink to yellow. Natauro ka na ng mga idik kuno ay pa? So far why pa hinalat pa natin ang budget from the provincial veterinary office sa ating provincial government. So sa taratay sa isa na nga dyan kabilog sir, tag pira kabilog nga baboy, tag duwa or isa lang? Duwa dya ka sentinel animal nga swine. Okay. So, butang balon, kung sa pag-monitor nyo, kung wala makita na obserbahan pa ang madyan, pakita nga kaso sa ASF, from pink, ano ganun sir? Ma-orange kita? Ma-yellow. Ay, yellow kita. Kung makapasar kita, ang 4 months ang bal mo, siguro mga duration, siguro mga 6 months na tawon ta, di ba? Ang atin nga period kita na sa PBO man is 6 months. 6 months. So, 6 months. Kaya malawig-lawig, gawang ang halat natin ka dya. So, malawig-lawig mo ng antos natin ka dya. Kung hindi kita makapa-yellow zone, kaya tibanaan natin ng baboy. Ito nag-grab, nagid ka mahal. Ang kinilo na. Kinanglangin natin mag-nergo ka dya, although malawig-lawig siya. Pero tiway tamay mo, kay naigo kita kang ASF. By the way, ang diyakan natin, ang kinilo kang baboy, 380 to 400, pero nag-agto kami sa may haniway ka ng ligad nga Sabado. Ang kilo, tiya sir, barato mo daw, 320, 340 lang. Tingala, barato ila yung kilo sang baboy di sa may haniway man. May mga stock pa sa Nagoroto, no? Atin, gabal kita from other provinces man. Kag sa Sagwa, man ka atin municipality. So, mura nga daw, ang cost ka nga atin nga, ano, ito yung kita stock outsource kita. So mura nga medyo saka-saka atin. Pati karne kabaka na sir, tag 320 lang mo? Gawa na karante kay ang supply. Mostly atin supply sa baka, mga mountainous areas natin. No? Sa lingi pagwa ron pagkabatuan pa star sa Kalinog to diyan kita karagabol. As antike gani as far as antike gabol kita. So na-mention mo kagina sir about break naton. Na-mention mo kagina about sa disinfectant equipment nga na gintao sa aton nga mga pinalangka ni nakapasara sa biosecurity level para sa ASF nato nga centenaring. So ano na sir ang mga equipment sa bali ano siya ang disinfectant, mga water soluble disinfectant tabla.
para sa mga just like tangkal? mga viricide na hamurang yung taon natin kananda ang lime also disinfectant man na siya. Okay. Oo. So mga gamit gani nga pag panglimpyo sa Oo, mga ang tangkal. butas isa daran butas. nga makabulig kananda sa equipment nanda para sa anda tangkal. Okay. So, asa ko sir about sa Philippine Crop Insurance Corporation, kami nang cover kadya ka nagligad is only ang aton nga mga farmers gitana bala. So, mangkot lang ko. Ang ang aton nga mga centenaring program naton dara ba sa bala sanda kanya sa PCIC? Good thing no nga ano man yun so no. Pwede na sila. Okay. Pwede na sila ka-insured aton mga livestock no. May ginapangayo na tong letter ang aton nga PCIC nga ma-request ang aton nga mayor nga kung pwede ran kita makapa-insured sa swine. Ang aton nga mga documents nga submit natin sa DA nga for progression from red to pink amo para nang i-attach natin no. So ano na lang gid letter request na lang halin pirmado ng aton nga mayor para makapa-insure sa aton swine. So, pero may ano galit na gyunsoy no. May requirement pag na kung gusto mo ron mag ano no mag-insure dapat biosecurity level 1 ka man. okay. Kag picturean natin ang anda tangkal or picturean nanda para mo ray attachment pag natin kag ang anda mga swine animal ipang label natin pang tag natin bala para ma-identify kung sino ra ng swine number 1, number 2, number 3. Asa ko sir, ano mga benepisyo nanda katsuman po sa insurance nanda? Ang aton nga insurance is cover na abi mortality lang gid. So amuran kung kisa kung mapatay, amo na bawian nanda. Okay. So hindi gali pwede sa mga baratian lang. May mga diseases nga hindi pwede no. Pero mostly ano gid natin mortality lang gid. Mapatay lang gid. Ang si Langga dyan na nagaliw ko biya kasi Sir Joven nag-ubo-ubo ga tawi na tig tubig ko. Kita man dugay-dugay pa ring amon ni istoryahanay nga duwa may baso kita dyan. No ang ang sa swine gali no. Applicable na sa swine natin gyunsoy. Ang kinanglan bla ka biosecurity level 1. Pero ang sa ibahan ta na cattle, goat, why na ang ginano lang natin is certificate of ownership. Okay. So buot pa lang aton nga PCIC sa tanan siya nga livestock. Livestock, poultry, pwede man. Okay. Abi ko lang kung sa aton nga mga baboy bala sir. Okay. Sa tanan gali nga livestock. Ang sa baboy biga require lang sanda kang application from the mayor nga ma-apply kita sa PCIC. Pero provided nga free kita sa ASF. Kay kauna nga may ASF kita, hindi wise nagabato no gindula na kay viral disease yang hindi white bulong. Okay. So good thing sir nga may dyan sa datig pwede na maka-apply para sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Dako gid nga bulig kananda. Ang daw ko do panamduman mo tayo sa iskin sa kabilog nga nakapasara sa biosecurity level na to okay naman di ba? Okay naman na sa sentineling man lang mo. Diyan maran natin himuon na makagiya ka natin iban pa nga swine farmers no. Nga gusto bala magsagod magbalik bala kay madyan nga man nga hesitan pa abi tulad magsagod no kinadlak pa. Pero madyan man nga gusto magsagod pero hindi gusto bala mag-undergo sa biosecurity level. So daw hindi pwede guro nga hindi natin mosundo ng biosecurity level 1 sa atin nga smallhold. Kay amo lang gid nga makaprotekta kananda no. Panumduman ng dagid nga way pa kita tig bakuna sa ASF. Anyway, good luck sa aton diyan yung mga hog racers Kabay pa. Kabay pa may iban diyan nga no. May iban dyan nga swine racers natin may ginasagod ron, no? So, pwede follow lang nandang biosecurity level protocols. Para man dyan ka nanda, hindi man dyan kung mga protection niya sa anda nga ginasagod nga baboy. Okay, thank you very much, kid. Ang ato pinanang ka nga OIC sa Municipal Agriculture's Office, Interior Joven Sonico. Antes ako, sir, kumangkot ka nimo with regards sa Q fever. Tamiyawon taanay si Rose Perales Ramos Makiling watching from Singapore. Shout out people of Barangay Malawog, Makiling, Ramos Perales family. Dila sa may Singapore kay man live kita. Live kita subong Santa Barbara Ugyon page. Good morning kids sa iyo.
2 hours ani siya ang abanse sa nga Singapore sa Pilipinas mo. Oo. So, 2 Damo hours na taga sa babara? Ang akon nga hinablos ko para sa akon nga hinablos dira ginan siya naga obra sa may Singapore para naka tuig para naka dekada. So akon hinablos every week nagaagto sa may Singapore sir. Para kaya bananda every week siya nagaagto or every 2 weeks siya nagakadto sa may Singapore. Binanda ko na mahal ang bayad sa eroplano pa Singapore pero gali kung permi ka pala sir nagaagto OFW ka kinanglan ang imo nga ticket gawadon mo i-book mo in advance nga ano bala ti ana na kay to every week naka-book ta na para sa pag-travel nang para ato na 5,000 na round trip di ba jet setter na siya gali no amuran nga hindi rin kinahanglan na permit na kada every 2 weeks sa may Singapore tana. So sa mga pinanaga naton sa may Singapore kung sa titaman impactes sang luwasang pungsod ginagalantaw sa aton via Santa Barbara Ogun page kinagalive kita so good morning guys sa inyo especially kay Rose Perales Ramos makiling kag sa iyang family sa may barangay Malawog Santa Barbara. Okay, balikan ta sir ang ginamangkot ko kang ina sa imong trending ngita balita naman namon ni kaghapon about sa Q fever. Ano siyang apektado sini sir livestock nato? Ano nga mga kasapatan na apektado sa Q fever? No, ang Q fever o kon ang coccidiosis no. Apektado kadi aten cattle, goat kag sheep. Pero pwede man siya maano sa ibang mammals no. Pati reptiles kag birds gani maka-epekto man siya. So naano lang gitalan nga nakita siya sa actually dugay na ni siya sa ano no sa mga ruminants. Pero tulad na kitaan sa aton nga mga ginpang purchase nga halin sa US nga diyan sa aton man nga Bureau of Animal Industry kag DA ang stocks nanda bala. So nakita nanda nagakahulugan lang anda nga mga kanding tuya. Sa mga motoguro ano nandang sa nagakaramatay no mga manong bata nanda kag ang nagbata nanda patay man ang bata na. Stillbirth. Na ano nanda nga to nakita nanda nga positive siya sa coccidiosis. Okay. So about ang balon sir, ang mga apektado nga mga kasapatan, maduro-duro galing ang mga kasapatan apektado ko dyan sir, hindi na galing ang balon mga ruminants, pati livestock naton, mga pispis naton tanan-tanan. So about ang balon, kung maapektuhan ka o kang Q fever nga dya, ang apektado is ang imo nga ginabusong. Sa anda nga ano no kay diyan na nakita sa mga fluids kang ano no sa animals pero maka-epekto siya sa tao kung sa mga liver kag ano no kag sa mga nagabuso maka-epekto man siya. Okay. Sa kiti zoonotic siya tawag bla ma-transfer from animal to human. Okay. So kung sa mga kasapatan naton mahulugan kung nagabusong sapat o kung ang andang ginabusong stillborn ang bataman nga stillborn or stillbirth ang balanda. Arabra sa salad ka busog mo patay rin patay na siya so lanos pagibla ano natin matawag natin. So amo diyang epekto na sa aton nga mga kasapatan sa tanan nga mga kasapatan in general sir no in general. Tapos anja maka-apekto man sa tawo. Kapekto siya sa tao. Paano siya maglaton? Airborne siya no, pwede ma-transfer sa mga hangin nga kang infected nga ano no, animal. Pwede man to sa mga fluids na bla sa yung ano na urine, feces, kag mga body fluids no, kag mga placenta na diyan man. Amor nga nakita siya sa ano sa mga nagabata nga kanding tuya. Nga nagkaramatay ara sa mga fluids na sa during ano birth. By the way, sir, si Rose Perales Ramos magkilin nagambal ng parehas lang kuno oras sa Singapore. Kagya sa may Pilipinas. Thank you very much, Ged. Siguro ginama ba ko siguro nga 2 hours advance sa Hong Kong. So Singapore do parehas sa kita oras. Okay. So airborne siya. Mapasa sa pwede airborne. Do ka delikado, sir, no? Delikado gid siya in case nga ano no, naga-work ka siya sa mga may bakahan, kandingan no. Sa ating slaughterhouse, no, moral slaughterhouse na tanti may nga pasulod yun ng mga ano no, mga baka. Kung makaon mo, maano ka man, ma-infect ka man no. Pero mostly kung nakita mo ang literature, asymptomatic ang ano no, way kamaan nga na-infect ka dagali. Pero mabulong siya no. 60% kang infected pwede mabulong no kag kung ano lang ma-detect lang maladayon
para matawaan ka proper antibiotics just like doxycycline kag mga sulfa drugs no para ano ron kay base may immunocompromise ka may mga blatian kang iban so kati ang ana lang kung sa mga symptoms makita mo flu like symptoms sa lang man no so base way karkamaan nga coccidiosis so gali tuwa I think vaccine ka dyan, sir. Why sa vaccine kay bakterya siya. Okay. Antibiotics lang gid no. Amo kaya nga nang ano gya is Coxiella burnetii, bacteria. Bacterial infection siya. Pero gya ka natin, why patig mortality ka siya? So far no, pasalamat kita why kita gitig case kadya. Ang case nga na detect nanda is from the animals nga ano kangatan nga DA no sa anda nga stock farm man gin butang so at least may case sa stock farm pa lang why ma-distribute no hopefully nga na eradicate nanda kay ang andaman to ang bala na pangubos man dato tanan nga kita nandang infected no kag wire ang stocks nga to nga gin pang purchase na pang eliminate man nanda to ang budla ka just sir kati kun why man kita kamaan kati si man do flu like man lang dyan nga gani flu like lang ang mga batyaga naton ang apektado sa Q fever ang isa mga asymptomatic man ang no parehas mo ko isa sa dengue asymptomatic man ang covid kinito iban asymptomatic man arabo na ginabatsyag mo na pero wala ka gali ka ba dong amon nagaling balatian mo ti ang aton gap an nang panginlaman ng sa aton yung mga pinanaga ang mga pumuluyo nga may ara kita nga balatian na Q fever which is ang baluman wala pa kitaya tagitig sa aton nga livestock no pasalamat kita kay mo no negative pa kita kabay pa nga hindi lang gid magsulod kabay pa diyan nga ano gid ang aton nga ang ano ka role kang aton nga veterinary quarantine no Bureau of Animal Industry para hindi diyan mag-spread ang disease ganyan. Ano mo sir ha kung magsulod ya ka natin ha for example, siyempre, hambal mo kayo na tanan-tanan yung mga kasapatan, apektado ka ka Q fever. So, kumusta na lang aton yung mga sapat pa rin sa mga baka naton, kanding. Nga, hindi lamang, by the way, karne ang ginabuo natin kanandakan siya, kundi gatas pati gatas, cheese. No? More gani nga, kung ga-consume ka mo fresh milk, dapat i-purchase yung nga halin siya sa salin sa accredited nga mga producers kag siguraduhon nga na-pasteurize siya. Pasteurizer. Murag gikinahanglan. Kay kun ang ibang kanatan yan nagainom tiga gatas directly from the, di ba? No pang milking direkta inom. Init lang gamay tapos direkta inom kay mas dami ko mas creamy kuno sir mo amuran ko nung direkta. Fresh. Oo. Kay kun bag-o mo naging naging gatasan, kin bag-o mo siya gin gatas, mainit pa na mo. Alin sa sa dughan sang sapat, di ba mainit pa doon namin pa kunong sabor niya. Sa gina-process na, so do hindi na maayo ang iyang sabor. Diyan pa kuno ang good bacteria na gid. Pero actually may imbes nga good bacteria, basi may bad bacteria pa bla. Mura gina-pasteurize natin siya. So ang aton ang sir nga mga panugyan sa aton yung mga pinalangga sa mga pumuluyo natin, especially sa aton man yung mga livestock racers natin, poultry hog racers natin, panugyan sa ila sir with regards sa Q fever? Sa atin nga no mga ruminant racers no, cattle, goats, sheep no. Monitor lang nandaan kasapatan no, iti mabudlay ra kung masulod pa kita ka dyan no, kay nakaagir ng daan ASF kag kung may mga pamalatian sanda nga mga nga ginasagon nga dyan no, report lang report sa atin nga Municipal Agriculture Office, diyan man natin Provincial Veterinary Office para ma-test natin kung ano ra nga sakit no, kag ma-determine natin ang treatment para kanandak diya. So mangkot lang ko sir kaman tibalati ano man ang gitang aton nga ginistoryahan subong kumusta ang aton nga mga rabies cases? Rabies cases natin kato may pira kita 3 tong latest natin nga mortality sa human. Sa diin? Amo to bla ang last nga sa may sa Dumangas. Whole province ra no. So aton ti ang dog bite natin diyan mangyapon no. Kay ti
pero kalabanan nga case natin sa dog bite yung mga owners mangyapon. So pero ginapanugyan natin nga lang gid babakunahan ang daan-daayam para malikawan natin ang mortality sa sa human. Kag kung kagatagin man nga adto lang sa atin nga animal bite center kag magpamangkot para matawan kang bulong kag bakuna para sa human rabies. So babakunahan ng daayam kag tatapon mayad para obserbaran kung nakakagat. Okay. Thank you very much, Sir Joven Sonico, ating OIC sa Municipal Agriculture Officer. Oras na ton, 13 minutos na natin sa takanang alas 11 sa aga. Kamu sa gihapon nagapamati sa radio opisina upod sa ako naging Zoila Cordero. Sir, may madugang ka pa, sir, any updates from the Department of Agriculture sa aton ng Municipal Agriculture Office sa inyong mga projects and activities ninyo? Sa atin ng mga farmers, especially sa rice natin, ongoing atin nga crop insurance application. Ang atin pwede mapa-insured ka dyan is 1.5 hectare per farmer. Sa livestock natin, ongoing naman ang sa anay, sa cattle kag small ruminants, pwede rin karbaw, baka kaganding. Kinanglaan lang gid ang certificate of ownership. Pangayolas na sa kapitanan do up to up to 200,000 nga value ang pwede nanda mapa-insured. Pwede mix na ang mix nga livestock, pwede may kanding ka o may baka ka o may poultry pwede man. May kita may good for 1,000 heads. Nga basta ang value kalabot sa up to 200,000 lang gid Ang sa poultry natin, layer kag layer kag broiler lang gid ang pwede natin mapa-insure. So, kagang sa high value crops pagit medyan man. As well as about 200,000 ang value mo ang pwede nanda mapa-insure. Ang insured value. Insured value. Kung ang sa swine na fatteners 10,000 per head, bali good for 20 heads. Pwede nanda pwede nanda mapa-insured. Amo man lang sa cattle, goats kag karabaw, tapos ang sa poultry amo man ang value. So talad pwede rin sana makapa-insure o kung may kinahanglan pa kita mga papeles. May papeles lang ang sa ruminants amoran ang certificate of ownership. Tapos pirmado ni kapitan, tapos ang picture kang anda nga nga sapat kung kay para ma-identify natin kung sino i-label natin sanda para sa tagging. Okay. Sir, may dyan ba, sir? May dugang ka pa nga mga updates? So far wala naman yun soy lang gid amo man to sa liwat-liwatan natin sa atin dog pa palihog lang gawada na inyong mga idoto nga na dakop sa aton aton nga impos para makabalik sa andaman nga pamilya nga magtatap kananda. Okay. Thank you very much, Sir Joven Sonico, aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture Office. So every Wednesday mapamtian ninyo si Engineer Sonico kaya lamang sa may radio opisina 10:30 to 12 noon. Thank you, sir. Mayong aga gyunsoy sa tanang tagpalamati sa Municipal Agriculture Office mayong aga sa liwat kag see you next Wednesday. Okay. Thank you very much, Sir Joven. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Actually, Sir Joven, every time nga mayara kami sang i-ask sa iya with regards sa agriculture, handang-handa, ready din siya for interview. So, antes ako mag-pause for mag-play kita sa pinaka mga music ang gina-request sa aton. Papati ko sana sa inyo, subong ang aton nga trivia. Okay, mati, syempre, June. So, tion sang wedding. Tingin ko sang wedding. Ti-play naton ang Janay ka. Hari nilang ako nga June bride. Balik ko na June bride naton. Sa ibang luyag din ako pakasal kuno sa bulan sang Hunyo. Kung nga sila luyag nga magpakasal sa bulan sang Hunyo. Sa pagpati sang iban kay imburan kuno sang Hunyo. Tig-alani na. Kumusta subong kati wala pa sang ani. Bago pa lang tanananong. Amo na bala? Bago pa lang tanananong. Wala pa tig-alani. Janay kang aton nga. Ma-close ang aton niya. Pasensya. Kami ginapindot kita din nga hindi natin ma-close. Anyway,
Pagkatapos ang atong nga trivia about sa June Bride, sumaplay kita sa mga requested songs nato. So stay tuned lang dali sa 16.7 ISFM. But before that, shout out dira sa ako mga pinanagat sa Marinas, Pansit Molog, Gutuhan and Eatery, kag sa Umanico sa 888 Laundry Shop, sa may N&B Building sa Tubangan San Santa Barbara National Comprehensive High School, kag sa aton nga mga likers, watchers naton, sa aton nga Santa Barbara Ugan page. Good morning gid sa inyo kay Rose Perales Ramos Makiling, kag sa kay Mark J. Sukenya, kay Langga Jean Santa Cruz, sang Banwasang Alimudian, kay Aa, good morning, kay Marvin sa Haro sa Syudad sa Iloilo, maayong aga gid sa inyo. Kag sa iban pagid naton nga mga tumaran-aw nga wala nato na shout out, good morning gid sa inyo tanan, salamat gid sa inyo. So ari na ang ating trivia with regards sa June Bride. Ugyo ang trivia. Nga abala nga ang Hunyo ang pinakabantog o kang popular nga bulan para magpakasal. Ang mga sinauna nga mga Greeks kag mga Romans ang nagsuwestiyon nga ang kasal paghihiwaton kung full moon o kung bilog ang bulan tungod sa positibo nga impluwensya sini nga mangin fertile o kung madali magbusong ang babaye. Pabor ang mga Romans sa bulan sang Hunyo, ngalan nga naghalin sa goddess of marriage nga si Juno. Kay man kung ang bride o kung ang asawa ang magbusong sa giliyon, hindi mangin masyado kadako ang yatsan para nga magbulig sa pag-ani sang paray. Kag mahimo nga makarecover na siya sa iyang pagbata